Sige po, manalangin po muna tayo. Amin dakilang Diyos Ama, salamat po sa pribilehiyo na patuloy na pinagkaloob niyo sa amin sa mga oras na ito na kami mag-aaral ng inyong pong salita. Patuloy na kami nagpapakumbaba at nagpapalinis, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. At alam po namin, Panginoon, kayo ang Diyos na handa lagi magpatawad sa bawat puso nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Kundi, Panginoon, samahan niyo po kami ng inyong pong Banal na Espiritu Santo sa aming pag-aaralan. At Lord, yung patuloy po kayo magbigay sa amin ng mga revelation. And I pray, Father God, kasalitaan niyo na aming pag-aaralan, Lord, ay nandoon na ma-excite kami. Magkaroon kami ng mga katanungan kung saan, Lord, ay para mas lalo ka namin makilala. Kabanal ng Espiritu Santo, kayong patuloy pong magigna sa amin, kayo ang aming dakilang guro, at patuloy po kami nagpapaturo po sa inyo. Salamat, Panginoon, pag napagpalain ang bawat kapatiran, Lord, na nakasama po namin dito sa Bible study, dito po sa Zoom, ganun din po, Lord, sa mga nakapakinig sa FB Live. Salamat, Panginoon, maging pagpapala, I believe, Lord, ito'y pagpapala sa bawat makakapakarinig sa mga susunod pang mga araw. Salamat, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon sa ating pong Bible reading. Ano po ba, saan po ang Bible reading natin? Ano po ba sa Psalms? Ganun din po sa Revelation. So, ang aking pong ibabahagi ay sa Revelation chapter 4. Chapter 4, verse 1 and 2. Yan, 1 and 2 lang naman. Kasi nung meditate ko siya, hanggang 2 mahaba na eh. Alam niyo po, itong Revelation, the Book of Revelation, ito po ay napakaano sa akin eh. Dito, mas dito ko lalong nabuksan ang aking tawag dito yung nabuksan yung aking mga bagay sa aking isipan na kung saan ay marami mga tanong ba't sa pamamagitan ng Revelation dito mas lalo kong nakita yung kalwalhatian ng Diyos, no? Dito na sa Revelation, no, sa Book of Revelation, kung natatandaan po ninyo, nang naibahagi ko ito, talagang Revelation chapter 1, 2, 3, di ba po, sa seven churches, talagang pinagtuunan ko po yun ng ilang buwan para tuklasin, no, alamin yung mga seven churches na yun. At the same time, no, mas alamin pa, kasi nga yung mga ginamit na word ni John, no, at bakit ganun yung mga tawag dito, bakit ganun ang in example o sinlarawan yung bawat churches. So yun po talagang napakasarap po pag-aralan ng Bible. Siyempre sasamahan mo siya kagad ng istorya. At the same time, sasamahan mo siya kasi katulad po nung pinag-aralan po ako, no, yung tawag dito yung original word ng mga ginagamit. Kasi diyan po mas lalong mauunawaan kung bakit yun ang ginagamit ng mga nagsulat, no? Bakit yun yung word na ginagamit nila. So, yun, kumbaga yung original word ng mga ginamit po nila. So, yun po yung sa kasalukuyan hanggang ngayon po, no, yun po yung aking mga pinag-aaral. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, meron po ako may gumagawit ako minsan ng mga title ng mga Hebrew word o kaya mga Greek word. Isa na po dyan, di ba po nakaraan nating youth camp, yung kara. Yung sa English kasi po cold. So sa Hebrew word ay kara, means cold. Tapos binigyan ng pangalan, at the same time, binigyan ng abilidad. So yun po, no, kara. So yung pag-aaralan po natin ay sa Revelation chapter 4, verse 1 and 2. Basahin po natin. Katapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ako sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. So praise God. Sino na po ba nakabasa ng Revelation ngayon? Sino na po ba nakatapos ng Book of Revelation? Meron po ba? So, yun po, no? So, alam niyo po, ayan, yan pa lang pala. So, yun. So, ayan po, no? So,
pag binasa niyo po yung Book of Revelation, ano po yung unang nare-reveal sa inyo? No? Ewan ko po sa inyo, testimony niyo po, no? Ano po bang nung binasa niyo yung Book of Revelation? Ano ba yung unang na-reveal sa inyo ng Panginoon? Siyempre, mabasa natin kaagad doon sa verse 1 ng chapter 1, this is the revelation of Jesus Christ. So bukod po pa doon, no? Alam niyo po, marami sa atin, no? May mga nagte-testimony na nakita na nila yung langit. Alam natin si Pastor Nex, ganoon. At kahit din mga ibang mga Kristiyano, no, nakita na nila yung langit, nakarating sila sa langit. So tayo, humahanga tayo dahil sabihin na amis tayo. Kasi itong mga taong ito, yung testimony nila, ay nakapunta na sila sa langit, nakita niya na yung langit, di ba po ba? Pero alam niyo po, kung kayo ay nagbasa ng Bible o nabasa niyo, binasa niyo ang Book of Revelation, alam niyo po, hindi niyo na po kailangan ng testimony ng ibang tao para malaman na talagang merong langit. Meron po talaga. Dahil dito pa lang po sa Book of Revelation, dito po no, pinasilip sa atin sa pamamagitan ni John, no, yung kalangitan. Naunawan po natin, naunawan niyo po, no, sa pamamagitan po nitong kaya nga po, Book of Revelation, no, doon sa chapter 1 pa lang po, no, makikita niyo na po doon, no, yung kung paano ni-reveal ni Lord, yung nga, yung glimpse ng heaven kay John, no? So dito po, no, sabi po dito, no, sa verse 1, pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit. Kita niyo po, sabi sa verse 1, chapter 4, pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. So, doon sa chapter 1, 2, 3, doon ipinakita yung mga 7 churches na kung saan may pinapasabi ang ating Panginoon sa mga 7 churches. At saka salukuyan natin po ngayon, halimbawa sa JCM Church, sa buong JCM Church, may pinapasabi po ang Panginoon. At I pray naririnig ito ng mga bawat pastor o mga bawat leader, kaya nga po dito, sabi dito, pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. So dito po pinapakita, ito yung testimony ni John, na kung saan dito pala makikita na natin na meron masisilayan talaga, nasilayan ni John at sa pamamagitan natin dahil binabasa po natin ang Book of Revelation, kahit man po hindi natin nakita pa ang langit o kahit wala po nagte-testimony sa atin, nagsasabi sa atin na nakita niya ang langit, dito pala po, nakita na po natin ang langit. Kaya po ba? At dito rin po, pinapakita dito ni John at dito nga yung glimpse ng heaven, at the same time, pinapakita yung mangyayari dito sa mundo at ganoon din po sa future na kung saan, alam naman po natin ito after po nitong 4, 5, kasi chapter 4 and 5, dito po yung glimpse ng heaven ay pinakita ni John. Pagkatapos na po niyan, ayan na yung mga hindi na magagandang, kumbaga para sa iba, pero para sa ating mga Kristiyano, hindi na nakakatakot yun Pero sa iba, kaya natatakot silang basahin ng Book of Revelation kasi doon na nakakatakot yung mga sinasabi. Kaya yun po dito pinapakita dito ni John, sa sinusulat niya na kung saan ipinakita ng Diyos, yung kalangitan, at the same time yung mangyayari sa mundo, at ganoon din po sa darating na panahon. Yun po yun yung tribulation. So yun po yun At sabi po diyan at muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta. Yan, sabi diyan sa yun, at muli ko narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta. Dito po unang narinig ni John yung voice na kung saan may kasamang tunog ng trompeta sa Revelation chapter 1 verse 10. Yun po yung nasabi doon sa Revelation chapter 1 verse 10. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran na isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. So sorry. So yun po, makikita niyo po dito po yung boses na yon na narinig ni John kasabay ng trompeta ay yung boses ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit may trumpet? Bakit may trompeta? Bakit may trompeta? Na itanong niyo po ba yan? Bakit may trompeta? Alam niyo po kasi, di ba po ba,
Kumbaga ito yung entourage, tama po ba yung word ko? Entourage ng ating Panginoon. Ano yun, siyempre, di ba, yung mga napapanood natin sa mga lumang panahon noon, di ba, pag may mga, di ba, may bago lumabas ang hari, reyna, prinsipe, mga something ganyan, di ba po ba may lalabas o mag-aano muna, magsa-sound muna yung mga kawal o something ganon ng mga trumpet, di ba po ba? Alam niyo po ba yun? Alala niyo po ba? So ganoon din po sa ating pong Panginoon, ano. Dito po sa Bible, no, yung boses ng ating Panginoon, no, lagi po yung ano associated po, no, ng kasama po yung ano sound ng trumpet, na kung saan doon dinidescribe, no, yung loud trumpet. Ano ba yung trumpeta, no? Bakit may trumpet? Di ba po ba bago yung entourage ng ating Panginoon? Kasi yan po yung, kumbaga, ibig sabihin po niya, kaya may trumpet, di ba po ba? Kaya nirepresenta po niya yung authority. Di ba po ba? Kasi, di ba, napapanood nyo, di ba, bago dumaan yung hari, magpakita ang hari, sa mga napapanood po natin, lalo ng mga panahon noon, di ba po ba? Ano muna, iihip muna, o yung mga tawag dito, yung may mga kawal o sa mga tawag diyan, yung grupo, di ba po ba? Nang may mga trumpet, talaga isa-sound muna nila yon bago dumating yung hari. So isang representasyon po yun, no? isang pag ano yun, it's a picture po na kung saan yung darating po ay kumbaga may authority, no, sa ating Panginoon, o kumbaga maharlika, something gano'n, o may royal blood, something gano'n, no, sa kapanahunan po natin, ano, dito po sa atin, sa lupa, no. So nirepresenta po nito, kaya po may trumpet, yun po yung authority, yun divinity, at ganoon po yung divine announcement. So mababasa po natin yan, di ba, sa Revelation, yung seven trumpet, di ba po ba? Yung hinipa yung trompeta, kasi yun po yung divine announcement na kung saan ganito yung mga mangyayari. So yan po yan, ano. So ayan po, isa mo sa mga verses po diyan, na di ba, ito nga nabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, na kung saan ito yung unang kumbaga encounter ni John, ano, na kung saan yung ating Panginoon Kristo at kasabay nga po ng tunog ng trompeta sa chapter 1 verse 10. Ganun po sa 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessalonians 4:16. Sa 1 Thessalonians 4:16, ito rin nasabi, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Amen? Kita nyo. So bago bumaba ang Panginoon mula sa langit, meron po muna tayong marinig na trumpet. No? So ganoon din po sa Exodus 19:16. Sa Exodus 19:16, sabi po doon, ano, kinumagahan na ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. So ito, nung magsasalita ang si Yahweh, no, ang Diyos sa mga Israelita, no, yung bundok na Sinai, yung po yun, no, nagkaroon ng makapal na usok, nagkaroon ng malaking liyab na apoy, no. So at ganoon din, no, tawag dito, kulog, lindol, at the same time, no, may malakas na trompeta bago po nagsalita ang ating Panginoon, no, doon po sa Exodus. Ganoon din po sa Psalms 47. Psalms 47:5, sabi po diyan, tumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trompeta ang siyang tumutunog. Yun, amen. Alam niyo po, no, pag tayo nag-worship, ewan ko po sa inyo, pero ako po, no, itong inaabangan ko. Ewan ko, nawa, abangan nyo rin. Kasi ito yung nag-worship tayo. Ewan ko po, lalo na pag soaking, nawa, abangan nyo rin. Yung may maririnig tayong trumpet. Kasi pag may narinig tayong tunog ng trumpet, kasi sa atin, sa music ministry, wala naman nagkano dun eh. Di ba po ba? Wala namang instrument doon ng trumpet eh. Tama po ba? Meron lang tayo, drums, gitara, bass guitar, lead guitar, yun, yung organ. So yun lang naman eh, wala naman po gumagamit ng trumpet doon. Pero pag tayo ay nakarinig ng trumpet, ng tunog, no, ng trompeta, na malakas na po. Ano kaya sa palagay yung gagawin po ninyo? Either na yun, pagdating ng ating Panginoon, or either, ano po yun? Divine announcement. Amen po ba? So yun lang po yun, ano.
So kaya po, ayan, laging kasi, kumbaga, lagi niyo pong tatandaan, isa po yun sa mga senyales na bago, lalong po sa 1 Thessalonians 4:16, so pagbaba ng ating Panginoon, di lang sa basta natin makikita bumababa, kung inabutan pa tayo pero nandoon meron munang trumpet tayong dapat maririnig. Amen po ba? Ngayon, pag wala pa, siguro pag wala naman at iba ay bumababa, baka kung sino lang yun. Amen po ba? So, ganun po entourage ng ating Panginoon. So, kung dito sa lupa, ganyan ang ginagawa sa mga maharlika o sabihin ko sa mga may royal blood o sa mga king, sa mga princess, gaano pa kaya sa ating Panginoon? Amen po ba? So, yun yung kanyang entourage na may malakas na tunog ng trompeta. So, amen po ba? Naunawaan po natin. Tapos sabi po sa verse 2, no, at agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi po sa New King James Version, yung English nung at agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Sabi po sa New King James Version, immediately I was in the Spirit. Yan. Dito po tayo, ito yung pag-uusapan, medyo pag-uusapan po natin kasi dito ako dinala nung ng Holy Spirit, no. Immediately I was in the Spirit. Alam niyo po, kung nabasa niyo po itong, nabasa niyo na, o nakailang beses niyo na po nabasa yung Book of Revelation, 4 times po dito sa Book of Revelation na kung saan sinabi ni John, no, na siya po ay nasa napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Ito nga yung sa Revelation chapter 1 verse 10, sabi nga po doon, di ba? Siya ay napuspos. Pangalawa sa chapter 4 verse 2. So ito binabasa natin. And then sa chapter 17:3 and ganoon din po sa chapter 21:10. So ayan po, no. So ano po ba 'to, no? Alam niyo po, binalikan ko rin yung mga propeta ng mga na kung saan kumaga sila napuspos din ng banal na Espiritu Santo, no. O napaspos sila ng Espiritu Santo. Si Ezekiel, nung binalikan ko ulit si Ezekiel, ang ginamit po doon, si Ezekiel, yung Espiritu daw ay sumakanya. Sabi po doon sa Ezekiel, no? Yung sa pamagitan ng Espiritu, no? Si Ezekiel ay na-transport, no? Napunta sa lugar siya ay napunta ng Jerusalem at pinakita sa kanya yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga Israelita. Si Ezekiel po ay nasa Babylonia, bihag po sila. Pero sa pamagitan po ng Espiritu Santo, tapos ay puspos, sabi doon ay sumakanya ang Espiritu Santo. Siya ay binala ng Espiritu doon. Binalik uli siya sa Israel o sa Jerusalem kung saan pinakita ni ating Panginoon, no, yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga Israelita. Sabi po doon, hindi ko na matandaan lang ang chapter na kung saan sabi doon, nag-depart, no, yung presensya, yung Espiritu, no, nag-depart yung presensya ng Panginoon doon sa temple kasi nga sa mga ginagawang karumal-dumal ng mga Israelita. Ganon din po sa Isaiah, yun. Sinabi din doon, siya napuspos din ng Espiritu nung nakita niya yung revelation, no, about sa ating Panginoon. Di ba po ba? May nakita siya doon mga karwahe, may mga gulong, may 4 na nilalang na maraming mata. Ganon din po yung nakita dito ni John. Alam niyo po, ito pong mga revelation dito po sa Book of Revelation, mga nangyari na po ito noon. Nangyari po. Kumbaga, hindi lang si John ang pinakitaan ng ating Panginoon. Bago kay John, nangyari muna kay Ezekiel, kay Isaiah, kay Jeremiah, I believe kay Joel, kay Zechariah, no? Although paunti-unti, iba lang po dito pagdating lang po kay John, no? Talagang sabihin natin yung revelation ng Panginoon ay mahaba, no? Na talagang masabi ko isang kompleto, no? Hindi tulad sa mga naunang mga propeta. So, yan po yan, So, ayan sabi diyan, immediately I was in the Spirit, at sabi doon sa Tagalog, at agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. So, ayan po. Dito po, ibig sabihin po nito, yung Holy Spirit po, katulad po ni na Ezekiel, ni na Isaiah,
So yung Holy Spirit po ang nagbigay sa kanila ng vision. No, ipinakita sa kanila yung sitwasyon, no, and events, no, na kung saan yung mangyayari at yung mga nangyayari at mga mangyayari na kung saan hindi po nakita ng mga pangkaraniwang mata o hindi po nakita ng mga pangkaraniwang tao. May po ba? Naunawaan niyo po? Naunawaan niyo po ba? Ito po, ah, si John, no? Si Ezekiel, o si Isaiah, yung mga nakita nilang ito, hindi ito nakita ng mga pangkaraniwang mata o ng mga pangkaraniwang tao. Ewan ko po sa inyo, paano kaya kung isang araw ipakita po sa inyo, ipakita sa atin? Alam po ba? Pag pinakita sa atin po yun, ibig sabihin po nun may message. No? So, yan po, no, yan. At dito po, no, ito po yung mga propesiya na kung saan ay galing po talaga sa ating Panginoon through the Holy Spirit. Sabi po sa 2 Peter 1, 20 and 21. Sabi po diyan, higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. So yung mga taong ito, no, hindi ito po gawa-gawa, no, katulad nito ni John, ni na Ezekiel, no? Hindi po ito gawa-gawa na umakwento na isang mga tao na kung saan ay gumawa ng kwento, nakita nila yun, yung ganun ano. Ibig sabihin po yan, no, lahat po yan na nakita nila, o lalo ni John, ano, yung revelation sa kanya, ay galing po talaga sa Panginoon. Kasi ano po sabi diyan, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi mo dun sa verse 2, di ba? At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Amen? Ngayon ito lang po ang tanong, ano, lalo po sa ating church, di ba po ba? Ang church po natin, tawag dito, meron tayong deliverance, di ba po ba? Tawag dito, supernatural. Yan, di ba po ba? Ngayon ito lang po yung tanong ko, no? Paano natin malalaman? Ito, yung mga ganitong kaganapan. May nagpakita sa atin, may nagpakita sa inyo ng mga ganyang mga pangitain, na? So, may narinig kayong boses katulad ni John. So paano niyo po malalaman yung boses na yon o yung pangitain na yon, yung revelation na yon ay galing sa Panginoon, mga kapatid? Paano niyo malalaman? Sa Bible, sabi po doon, di ba? Test the spirit. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Test the spirit. So ang tanong po, no, paano niyo mai-test? No? Kumbaga, how do you test the spirit? Sabi po sa 1 John 4:1, so tayo sa 1 John 4:1. 1 John. 1 John. 1 John 4:1. Ano sabi po diyan? Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad. Pakinggan niyo mga kapatid ha. Yung mga nandito po sa Zoom, pakinggan niyo pong mabuti. Mga leaders, mga pastors, no? Yung mga kabataan at kung sino pa man po yung mga present po dito o yung mga nakakapakinig, lalo po sa mga oras ngayon. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Amen. Naunawaan niyo po ba? Mga kapatid, paano po natin malalaman? Ako, mula na naging Kristiyano ako, bago pa ako mapunta po dito sa JCM, no? Kahit sa Saudi, marami po na ako narinig na ganyan, no? Ito yung narinig kong boses, ito sinabi ng Panginoon. Ito yung pinapahiwatig niya, yung mga ganyan, ano? So, paano niyo po malalaman? Paano niyo po malalaman, lalo na pa nung nawala si Pastor Nex, ano? Yan po lagi ko sinasabi. Mag-ingat po kayo, sabi ko. Mag-ingat po kayo, no? Lalo na po ito, no? Yung ating church, as sinasabi natin, meron supernatural, no? At sabi natin, yung church po na talaga ay kakaiba sa ibang church dahil nandoon yung
talagang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Pero ang tanong ko nga mga kapatid ganito, no? Marami kayo naririnig, no? Itong sinabi ni Lord. Ito yung sinabi niya. Ito yung revelation niya. So ang tanong, di ba? Paano ko malalaman? Paano ko paniniwalaan? Paano ko malalaman na yung boses mo ang narinig mo o yung boses kong narinig na sinasabi ko sa iyo, sinabi ko sa inyo, ito sinasabi ng Panginoon ngayon. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ipapaalam ko sa inyo. Ngayon, paano nyo ako matitest? Di ba po ba? Na yung narinig kong boses, yung revelation na ibinigay sa akin ay galing nga sa Panginoon. At yan nga po yan, di ba, sa 1 John chapter 4 verse 1. Di ba po ba? Na kumaga, sabi, i-test daw po natin, subukin muna niyo sila, no? Malaman ninyo upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. So ano ibig sabihin no? Kailangan po magkaroon po tayo ng spiritual discernment. Amen po ba? Delikado po ito mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo. Lalo na sa pag ano natin, level na ng ating pananampalataya. Ibang level na po ito mga kapatid. Dito po, makikita natin kung gaano na, sabihin natin kung gaano na kagro ang isang Kristiyano po talaga. Lalo na ito nga po, malalaman natin yan, ito kailangan meron po tayong spiritual discernment. No, para malaman natin, no? Para malaman natin kung totoo ba o kasinungalingan lamang yung sinasabi ng isang tao. Pangalawa, evaluate natin, i-check natin, no? Para ma-avoid yung deception o yun nga, ma-avoid yung deception. Ang hindi tayo maloko. Amen po ba? Evaluate natin sa pamagitan ng ano? Siyempre ng Bible. Amen po ba? Hindi yung porket sinabi niya, susunod na kagad tayo. Papainggan kagad natin sila. Suriin muna natin, mga kapatid. Ito, yung sinasabi niya pa, tumugma sa Bible, sa salita niya. Amen po ba? Nawa naiintindihan niyo po, no? So, yan, no? Kailangan meron po tayong spiritual discernment to distinguish truth from falsehood. Ganon din po, no? Evaluate natin, i-check natin, ano, to avoid deception. Evaluate natin through scripture, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. 100% po, mga kapatid. Evaluate through scripture. Hindi po nasa ganun po, hindi tayo maloko o ma-deceive. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:20-21, 1 Thessalonians 5:20-21, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Tama po yan. Pero sabi din dito, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Amen. Suriin muna natin mga kapatid. Suriin natin at ngayon, no, pag nasuri na natin, gawin natin yung mabuti. Yun lang po yan, no? Ganun din po sa Acts 17:11, ito po yung mga Bereans. Ito po yung mga Bereans. Nung church po namin na nasa Jeddah ako, yung pangalan ng church namin doon ay Bereans, Bereans Church. At sabi ko, yung mga Bereans, sinalam ko nga po yan, ayan nga po pala yan, yung saan nagpunta si Paul, no? Sabi po dyan sa Acts 17:11, willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang, pakinggan niyo mga kapatid, tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Si Pablo na to, nakita niyo po yung conversion niya sa ating Panginoon. Nabasa natin yung kanyang buhay, kung paano niya natawag dito na experience ang ating Panginoon Kristo. Pero ito yung mga Bereans, no? Hindi lang basta nakikinig sila sa sinasabi ni Paul na kung saan naranasan niya si Jesus Christ, pero hindi. Kailangan hindi mag-contradict doon sa Bible. Amen po ba? So, dapat ganoon din po tayo mga kapatid, no? Sabi po sa Matthew 7, sa Matthew 7, 15-20, sabi po sa Matthew, puntahan po natin. Matthew 7, 15 hanggang 20. Sabi ko lang po mabilis. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo ng parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa matinik na halaman?
Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at tapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ating Panginoon Kristo, binibigyan tayo ng warning. I-check natin. Ano daw i-check natin mga kapatid? Yung bunga. Check natin yung bunga ng buhay ng isang taong nagsasabi na iyon. Nasabi niya ay sumasa kanya ang Espiritu. Na sa ganun, malaman natin kung ang taong ito ba ay isang huwad o nagsasabi ng totoo. Narinig niyo po ba mga kapatid? Dito sinasabi ng Panginoon, binibigyan tayo ng warning, i-check nyo. I-check nyo muna yung bunga. Yung sa pamagitan ng pamumuhay ng taong ito. Nang sa ganoon, dito nyo malalaman kung ang taong ito ay nagsasabi ba ng kasinungalingan o ng tama, mga kapatid. Alam niyo po, sabi, sino po bang umattend ng prayer meeting noong Tuesday? Ayan, di po ba? Ang po ni Sister Excel yung fruit of the Holy Spirit. Tama po ba sa Galatians 5:22-23? Sige po, puntahan po natin sa Galatians 5:22-23 sa na lang po sa New King James Version. Sabi po diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Mga kapatid, paanggan niyo yung mga fruit, ito yung fruit po, o yung bunga ng spiriting ito, na ito nabasa natin, sa Galatians 5:22-23, ito po ay byproduct. Ay nga nyo po, ito po ay byproduct sa pamagitan po ng pamumuhay po natin sa ating Panginoon. Naunawan niyo po ba? This is the byproducts of living for God. Alam niyo po yung mga karakter na ito nabasa po natin, di ba po ba? Ito po ay makikita po natin sa nature ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin to kayang ma-obtain sa pangsarili lang nating kalakasan. So sa mga pangsarili nating ginagawa, hindi po natin to makukuha itong perfect na itong sinabi dito na fruit of the Holy Spirit, itong siyam na ito. Hanggat hindi po tayo o wala tayong connection sa Diyos o hindi tayo humihingi ng tulong sa banal na Espiritu Santo. Amen po ba? So mga kapatid, testing the Spirit means evaluate. Amen po ba? Measuring all teaching, yung mga sinasabi daw o yung mga propesiya, dapat po ito para natin malaman to test the Spirit nga po, kailangan po ito base po sa standard na ni-reveal na katotohanan ng ating Panginoon saan? Sa Bible. Naniniwala po ba kayo sa Bible? I do believe naniniwala po kayo, Yan ang salita ng Diyos. So, yan po, So, testing the Spirit means measuring all teaching against the standard of God's revealed truth in the Bible. So, yun nga po, atong sabi ko po, tayo po, maging maingat po tayo. Maging maingat po na, it's very, napakapanganib po, mapanganib, pag yung tayo basta-basta na tayo ay naniniwala, sa mga tao. Po ba? Lalo sa mga tinuturo o sinasabi, matlalaman natin po ito sa bunga. Alam niyo po, malalaman natin na yun ay galing sa Espiritu. Pag ang resulta po, ang resulta ay merong kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, kapatawaran. Po ba? Diyan natin malalaman na sa Espiritu nga po yung kanyang sinasabi kasi po maganda po yung resulta. Pero pag ang resulta po ay kaguluhan, pagkabahabahagi, walang kapatawaran, 100% po, hindi po sa Espiritu yan. Hindi po sa Espiritu ng Diyos yan. Amen po ba? Sabi po, di ba po, we are wrestles against not flesh and blood, but the Spirit, di ba po ba?
So, kaya dapat po maging maingat po tayo mga kapatid. So, ito lang po yung iiwan kong tanong sa inyo siguro, no? So, ulitin ko ulit, di ba po ba? So, how do you test, no? The spirit, no? Na kung saan ito yung i-reveal daw na isang tao. O lalo na, siyempre sa atin, sa church, sa isang kapatiran. Alam po ba? Paano nyo paniniwalaan? O paano nyo agad-agad paniniwalaan? So, paano nyo po ba kagad ite-test? Ayan po ba? Tapos pangalawa, ito rin po isang tanong ko, no? Sa Book of Revelation, tatlong tanong, no? Mamili na lang po kayo doon, mag-iiwan na lang ako ng tanong. So, how do you test the spirit ng isang tao na nagsasabing ito yung revelation sa kanya, ito yung pinapasabi sa kanya, ganyan-ganyan, di ba? Na dapat malaman ninyo, malaman nating lahat. Di ba po ba? So, how do you test? Di ba po ba yung spirit? Pangalawa, how does Revelation, the Book of Revelation, differ from other New Testament books? So, ano ba pinagkaiba ng Book of Revelation? Ewan ko sa inyo ha. Pero sa akin po, talagang ito po isa sa pinaka ko sabihin natin mga paborito ko, the Book of Revelation, dahil talagang naglaan po ako dito ng, I believe, 2023. At hanggang sa kasalukuyan po ngayon, na ayun nga, lalo pagdating sa history, yung kinalaman po, ayun, ganun din po yung mga word, yung mga inaalam ko po yung mga word na ginamit dito ni John, yung original word, bakit ito yung mga ginagamit niya. So, ano ba pinagkaiba ng Book of Revelation sa ibang mga New Test o sa ibang mga sa mga ibang books na nabasa nyo? At pangatlo, how does the message of Revelation relate to our current situation, no? How does the message of Revelation relate to our current situation? Yung current situation natin ngayon, paano ba nakaka-relate yung Book of Revelation sa atin ngayon? So, yun lang po. Nawa po ay meron po tayong, I pray, meron po tayong natutunan. Sige po, manalangin po tayo. Lord, hallelujah. Amin dakilan Diyos Ama. Purihin po kayo, Panginoon, sa inyo pong mga salita, lalo po dito sa Book of Revelation. Father God, ito pong Book of Revelation, this is the revelation of Jesus Christ. Doon pa lang sa unang verse, Panginoon. Ito revelasyon ng aming Panginoon Kristo sa amin. And I pray, Father God, na dito pa lang sa Book of Revelation, hindi na namin kailangan ng testimony ng ibang tao na mayroong ang langit o may nakakapunta na sa langit. Dahil dito pa lang, Lord, pinapakita nyo na yung glimpse ng heaven, kung anong meron sa heaven. Lord, marami po kami katanungan about dito po sa Revelation dahil masyado po siyang mahiwaga. Pero nandoon salamat dahil sa pamagitan po ng karunungan nagmumula po sa inyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Sa tuwing kami nagbabasa at nagtatanong, andun Lord, sinasagot nyo rin sa pamagitan din po nito na scripture. At salamat Lord sa amin na pag-aralan lalo ngayon. Dito po kay John, yung mga revelation sa kanya, sinabi niya, sumasa kanya ang Espiritu Santo, katulad ni Ezekiel, ni Daniel, ni Isaiah, ng mga prophet Joel, Zechariah, at marami po mga propeta, Panginoon, na sumasa kanila ang banal Espiritu Santo, Father God, naniniwala kami. Pero sa kasalukuyan po namin ngayon, paano namin malaman kung banal ang Espiritu nga na sumasa amin ay sa inyo o sa ibang o ganun din sa ibang tao na kung saan sila nagsasabi na sumasa kanila ang Espiritu. Lord, patatagin niyo po ang aming pananampalataya, higit sa lahat, Lord, yung aming discernment. Nandoon, Panginoon, makikita namin ito sa pamagitan ng bunga po na isang tao. Makikita po namin yon, paano siya namumuhay, paano siya nag-iisip, paano siya kumikilos. Yung kanya bang mga sinasabi, lalo kung yan yung mga revelation, ay ugma ba sa inyo pong salita. Lord, dito namin malalaman. Kaya turuan niyo po kami, o bigyan niyo po kami, Lord, disiplinahin niyo po kami, Panginoon, na patuloy pang magbasa ng inyo pong salita. Sa ganun, di po kami maligaw, na hindi po kami madisip, Panginoon, lalo po sa mga panahon ngayon. At ganun din, Panginoon, Lord, ano po ba yung mensahe ng Book of Revelation sa amin ngayon sa kasalukuyan na nangyayari sa aming mundo? Alam po namin, Panginoon, dito sa Book of Revelation, pinakita nyo kung ano yung nangyari, mga nangyari at mangyayari pa. Kaya alam po namin, Lord, yung peace
na inilalagay niyo sa aming puso, Panginoon. Isang kapayapaan, Panginoon, na hindi maunawaan ng tao. At alam po namin, pag dumating na ang mga panahon na iyon, Panginoon, dito, lalo po dito sa Book of Revelation, Lord, andoon kami ipanatag. At ano man ang mangyari, Panginoon, kami sa inyo pa rin hanggang sa huli ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay ni John, na kung saan ginamit yung Lord, na isulat itong Book of Revelation para po sa amin. Lord, sa aming pagbabasa po nito ng Book of Revelation, mas lalo kaming manabik, Panginoon. Hindi kami matakot, kundi mas lalo kaming manabik at mas lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo. Dahil dito nyo pinapakita, Panginoon, na kung saan, katulad ni John, Lord, nakita niya yung mga kamahamanghang mga ipinakita nyo. Lord, nagpapakita pa rin naman kayo eh. Mga ganito ka mga sa inyong mga anak, maaari sa panaginip. At Lord, kung yung mga salita o yung mga tinig na aming naririnig, Panginoon, ito'y sa inyo, Lord, help us to confirm, Father God, na ito nga'y sa inyo. Ganun din naman, kung ang boses na aming naririnig ay hindi sa inyo, Lord, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo po ito sa pangalan ng Jesus. Pero kung sa inyo po ito, Panginoon, give us the confirmation, Father God, na ito nga'y sa inyo. Salamat po, pinupuri namin kayo sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Praise God.